Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento natin sa araw na ito ay tungkol kay Kaloy, isang tricycle driver na nagsisikap para sa kanyang pamilya. Dahil sa maliit nitong kinikita, ay napilitan siyang tanggapin ang alok ng isang pasahero na ihahatid niya ito tuwing madaling araw sa isang liblib na lugar kung saan palagi itong may bitbit na malaking bayong at sako. Ano kaya ang magiging parte ng matandang pasahero sa buhay ni Kaloy? Makakatulong nga kaya talaga ang kontrata na tinanggap niya mula dito? Ano kaya ang magiging kapalit kung sakali na hindi niya nagampanan at di nasunod ang kanilang naging usapan? May mapapatunayan nga kaya si Kaloy o lalo lamang siyang magiging walang kwenta sa paningin ng pamilya ni Pilar? Ngunit bago ang lahat mga idol, huwag nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Alas 8 pa lang ng umaga ay mainit na ang sikat ng araw. Kasing init ng pagtatalo ng mag-asawang Kaloy at Pilar sa loob ng kanilang tahanan. Sa loob ng isang maliit na kubo na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, may kargang bagong silang na sanggol ang babae. Nakaupo sa lumang banig at nagpapadede ng anak. Sa gilid naman ng silid ay naroon makikita si Kaloy, naghahanap ng malinis na damit para sa isusuot sa kanyang pamamasada. Tahimik lang siya. Hindi niya alintana ang pagbubunganga ng kanyang asawa, pero halata sa kanyang muka ang labis na pagtitimpi at pinipilit na maging okay lang ang lahat. Pero may hangganan din ang kanyang PC. Kaloy, ano ba? Wala na tayong bigas na may sasayang mamayang tanghali. Wala na rin gata si baby. Oo, alam ko. Pasensya na. Konti lang talaga ang kita sa pasada kahapon eh. Alam mo namang Sabado eh. Walang mga estudyante na pwedeng maisakay. Tapos yung kinita ko pinambayad lang natin dun sa utang sa tindahan kay Aling Sally. Nalingil na eh. Nakakahiya naman na hindi bayaran. Kaya, pagpasensyahan mo na muna. Pasensya? Bakit? Nakakabusog ba yung pasensya na yan, ha? Aba, Kaloy, baka nakakalimutan mo. Bagong panganak ako. Ang kailangan ko masusustansyang pagkain, hindi pasensya. Maawa ka naman sa amin ng mga anak mo. Aba, maghapon ng puro lugaw ang kinain namin kahapon. Mabuti ka pa nga siguro eh. At kapag dumadaan ka sa karinderya dun sa bayan, masarap ang ulam mo. Nakakapili ka ng gusto mong ulam. Pambihira. Ano ba naman yan, Pilar? Kaya aga-aga yung bunganga mo para na namang Armalite. Bakit? Totoo naman, di ba? Makakain ka lang, okay ka na. Wala ka nang pakialam sa amin. Anong walang pakialam ang sinasabi mo? Aba, Pilar, namamasada ako sa araw-araw para sa inyo. Nagpapakapagod ako, gumigising ako ng maaga, nagbababad sa init ng araw para makakuha ng pasero at kahit papano kumita. Hindi ako naglalaro sa kalye. Sa kayang sinasabi mo na kumakain ako ng masarap, aba hindi. Dahil minsan, kanin lang ang ino-order ko at sabaw para makatipid ako. Kaya wag mo naman akong pagsalitaan ng ganyan, sobra ka na. Ayun, nagpapaawa ka naman. Araw-araw ka nga namamasada. Pero nasaan ang kita mo? Sige nga. Na hindi mo kami mapakain na maayos. Tapos ngayon, bayaran na naman ng kuryente. Oh, mapuputulan na naman ba tayo? At namimiloso po ka pa. Pasalamat ka. Bagong panganak ako dahil kung hindi... O ano? Anong gagawin mo? Kundi, lalayasan talaga kita. Biglang pumasok sa loob ng bahay ang anak nilang si Junjun. 10 taong gulang. Marumi ang t-shirt at pawis na pawis. May bit-bit itong latang laruan
na ginawang kutsi-kutsiyan. Nay, may pagkain na po ba? Gutom na po kasi ako eh. Napatingin si Pilar kay Junjun at sumulyap din siya sa kanyang asawa. Inirapan niya ito at sinimangutan. Wala pa anak eh. Mamaya, mamamasada muna ng tatay mo tapos hintayin natin siya ha. Tignan natin kung may maiuwi siya. Nay, matagal pa po yun eh. Nagugutom na po talaga ako. Oh, heto. Meron ako dito 10 piso. Bumili ka na lang muna ng tinapay mo ha, para pantawid gutom. Tapos, uminom ka ng maraming tubig, okay? Sige po, tay. Salamat po. Nakangiti ang bata habang inaabot ang pera mula sa kanyang ama. At pagkatapos, mabilis itong tumakbo palabas ng bahay. O ano, Kaloy? Masaya ka na ba sa ganon? Napayuko si Kaloy. Alam niyang wala talaga siyang maibibigay. Wala nang laman ang kanyang bulsa. Kahapon ay halos 4 na oras siyang nakatambay sa terminal. Naghihintay ng pasahero pero walang sumasakay. Pasensya ka na talaga, Ling. Hayaan mo. Gagawa ako ng paraan. Ngayon ka lang gagawa ng paraan. Anong oras na? 8:00 na. Nalipasan na kami ng gutom ng anak mo. Anong ipapadede ko sa kanya? Saka, tignan mo naman tong bahay natin, oh. Para na tayong barong-barong na malapit ng i-demolish ng munisipyo. Ang dami mo namang problema sa buhay, Pilar. Tumigil ka na nga. Kaloy, wala ka ba talagang balak na ayusin ang buhay natin? Paulit-ulit ka naman, Pilar. Sinabi na nga gagawa ko ng paraan mamaya. Konting tiis lang. Hindi lang naman kayong nahihirapan dito eh. Ako rin, nahihirapan din ako. Tapos binubungangaan mo pa ako. Wala na nga akong pahinga eh. Maya-maya pa ay pumasok na uli si Junjun sa kanilang bahay. May hawak itong 4 na piraso ng candy. Nang makita ito ni Kaloy, agad na tila umakyat ang dugo niya sa kanyang ulo. Nagalit siya dahil imbis na tinapay ang bilhin nito, ay bumili lang ito ng candy. Ano yan, Junjun? Candy? Ba't ganyan ang binili mo? Hindi ba't sabi ko tinapay ang bilhin mo? Mabubusog ka ba dyan, ha? Natigilan ang bata nang makitang galit ang kanyang ama. Napahigpit ang hawak nito sa hawak na 4 na candy. Nakatitig lang siya kay Kaloy. Sige, ibalik mo yan. Ipalit mo ng tinapay. Hayaan mo na. Nabili niya na eh. Ipapasuli mo pa. Mamaya sermon ng Penny Alinsali. Alam mo naman yun, napakasungit. Eh, nung gagawin niya sa candy na yan? Kanina sabi mo, nagugutom ka. Kaya nga, ibinigay ko sa iyo 10 piso eh, para ibili ng tinapay. Di dapat kung sinabi mo candy ang bibilin mo, di sana kita binigyan ng pera. Sorry po, tay. Hindi na po ba uulit? Talagang di ka na makakaulit. Talagang di na yan makakaulit sa'yo. Kasi wala ka namang pera eh. Hindi mo naman alam kung anong responsibilidad mo. Alam ko ang responsibilidad ko, Pilar. At hindi ako batugan, alam mo yan. Kaya tumigil ka na, pwede ba? Nakakapikon ka ni. Kung di ka titigil dyan, pababayaan ko na kayo. Hindi talaga ako gagawa ng paraan. Kasi parehas din naman eh. Baliwala lang naman sa'yo lahat ng ginagawa ko eh. Umahimik si Pilar, pero halata sa kanyang muka ang grabing inis. Pinagmasdan niya si Kaloy na isinusuot ang tsinelas nito. Yan, ganyan. Manahimik ka para makapag-isip naman ako ng diskarte. Mamaya, susubukan ko mangutang kay paring Elmer. O sige na, aalis na ako. Babalik ako kagad kapag meron akong nadilihensya. Tay, sama po ako sa'yo, tay. Hindi pwede, anak. Mainit sa kalsada eh. Dito ka na lang sa nanay mo, ha? Pag uwi ko mamaya, bibilang kita ng tinapay. Sige po. Kinuha ni Kaloy ang lumang pitaka. Walang laman. Binalot na lang niya ito ng goma at isinuksok sa likod ng pantalon. At pagkatapos ay lumapit sa sanggol na hawak ng kanyang asawa at hinalikan niya ito sa noo. Baby, sana swertihin tayo sa araw na to, anak.
para makabili tayo ng gatas mo, ha? Hindi na lang umimik si Pilar. Sinundan na lamang niya ng tingin ng asawa habang palabas na ito ng kanilang bahay. Narinig niyang umandar ang kanilang tricycle. Nang matiyak ni Pilar na nakaalis na si Kaloy, maingat niyang ibinaba ang sanggol sa banig. Dahan-dahan ang kilos niya upang hindi magising ang bata. Lumakad siya papunta sa kabinet ng anak na si Junjun. Binuksan niya ito at maingat na kinuha mula sa ilalim ng mga damit ang isang supot ng plastik na may laman na mga biskwit. Kinuha rin niya ang isang maliit na sobre na nakatago sa isang lalagyan ng sinulid. Doon nakalagay ang nasa 3,000 piso na galing sa kanyang ina nang dumalaw ito 3 araw na ang nakakaraan. Hindi niya ito sinabi sa kanyang asawang si Kaloy. Alam niyang ayaw na ayaw nito ang tulong mula sa kanyang pamilya, lalong-lalo na mula sa kanyang ina. Agad niya itong inilagay sa kanyang bulsa at pagkatapos ay kumuha siya ng tinapay at iniabot yon sa kanyang anak na si Junjun. O anak, kunin mo na muna ito. Sige na, huwag mo na lang sasabihin sa tatay mo, ha? Para sa ating lang to. Opo, Nay. Salamat po. Napangiti si Pilar habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak. Si Pilar ay 30 taong gulang. Siya ang panganay sa pangatlong magkakapatid. Lumaki siya sa isang maayos at medyo may kayang pamilya. Hindi man marangya, pero may sarili silang tindahan. May motorsiklo at nakakapag-aral sa isang magandang eskwelahan. Graduating na sana siya noon sa kursong education. Pangarap ng mga magulang niya na maging guro siya. Matino siyang dalaga, masunurin at palaging mataas ang grado. Pero minahal niya si Kaloy. Si Kaloy ay isang simpleng tricycle driver. Nung una, isa lang siya sa mga suki ni Aling Norma, ang ina ni Pilar, na palaging bumibili ng paninda sa tindahan. Mabait siya, palabiro at masiyahin. Doon niya nakita si Pilar. Agad siyang nabighani sa ganda ng dalaga. Niligawan niya ito, pero tutol sa kanya ang pamilya ng babae. Hindi sila pumayag na ligawan ng kanilang anak. Kaya naman, palihim na niligawan ni Kaloy si Pilar. Hanggang sa hindi nga nagtagal ay naging sila at tinago nila ito. Pero tulad ng inaasahan, nabuking sila at ang masama, buntis na noon ang babae. Isang pagkakamaling hindi pinlano. At sa isang iglap ay siyang naging dahilan para magbago ang buhay niya. Naglaho ang pangarap niyang makatapos ng pag-aaral. Galit na galit ang pamilya niya, lalo na ang kanyang ina. Tinawag si Kaloy na walang pangarap, walang maibubuhay at gagamitin lang daw ang kanyang anak. Maraming beses nilang hinamak ang pagkatao at kakayahan ni Kaloy at ilang beses din nilang isinumpa. At doon nagsimulang lumayo ang lalaki at ang kanyang asawa. Kahit na nagkaayos-ayos na sila, nung manganak si Pilar, naging kaswal na lang ang lalaki sa kanila. Minsan dumadalaw ang ina ni Pilar at lihim nga itong nagiiwan ng konting tulong, gatas, tinapay at kung minsan ay pera. Tinatanggap yon ng babae pero hindi sinasabi sa kanyang asawa. Alam niyang kahit anong paliwanag, maiinis ito at magagalit. Ayaw niyang masaktan pa ang pride ng asawa dahil si Kaloy ayaw niyang magmukhang palamunin at gusto niyang patunayan na kaya niyang bumuhay ng pamilya. Ayaw niyang magkaroon ng utang na loob. Napabuntong hininga si Pilar habang pinagmamasdan si Junjun na tahimik na kumakain. Anak, paglaki mo ha, sana maintindihan mo kung bakit ganito tayo. Hindi ito ang plano namin, pero ginagawa namin ang lahat para sa iyo, anak. Para sa inyo ng kapatid mo. Muling inilabas ni Pilar ang sobre
at tinitigan yun sa kanyang mga kamay. Nanguha siya ng 100 at saka ibinalik ito ng maayos sa damitan ng anak. Tinitipid niya yon at inilalaan kung talagang walang madidilihensya ang asawa, at ito na ang gagamitin niya pambili ng gatas ng kanyang sanggol. Samantala, habang nilalakbay naman ni Kaloy ang maalikabok na daan gamit ang kanyang tricycle, pakiramdam niya ay lalo siyang nalulunod sa pag-aalala. Hindi pa rin niya tiyak kung makakakuha siya ng pasahero o kung makakadilihensya siya ng pera para pangkain ng kanyang mag-iina. Tumigil siya sa pilahan ng tricycle sa terminal. Nakita niya ron si Elmer, ang kanyang kumpare at kaibigan. Kapwa niya ito driver ng tricycle. Oh, mukhang tinanghali ka ngayon pare ah. Ano nangyari? Tinanghali ka ba ng gising? Hindi naman paring Elmer. May kailangan lang kaming pag-usapan ng asawa ko kanina eh. Kaya hindi kagad ako nakabiyahe. Tumango si Elmer. Kita sa mukha nito ang pagod. May hawak itong plastik ng ice tubig at bahagyang pinupunasan ang batok. Pambihira, napakainit talaga dito sa terminal. Ay, nako. Ang hirap na nga ng buhay, mas lalo pa tayong pinahihirapan. Diba, matagal nang pangako sa atin na ayusin tong pilahan dito, na maglalagay daw ng bubong para naman hindi tayo tinutusta sa init o nilulunod sa ulan. Oo nga eh, paulit-ulit nilang sinasabi tuwing may barangay meeting. Pero parang hanggang salita lang yata eh. Wala pa rin naman nangyayari hanggang ngayon eh. Wala rin naman pakialam ang mga opisyal eh. Basta sila may kotseng malamig ang aircon, ayos na. Tayo dito, parang uling na niluluto. Sandaling natahimik ang dalawa. Pareho silang nakatingin sa malayo. Sa terminal na yon na puno ng alikabok, mainit at walang masilungan, yun ang araw-araw nilang buhay. Sa gitna ng ingay ng mga tricycle at pawis na bumabakat sa kanilang mga kamiseta, nariyan ang tahimik na pagdurusa ng mga tulad nilang kumakayod para mabuhay. Maya-maya pa, muling nagsalita ang kumpare niya na si Elmer. Tapos eto pa, nasermonan ako ng asawa ko kagabi. In-outside of the kulambo na naman ako ng kumari mo kasi hindi ko nasingil yung pinautang ko noon pa. Pambihira kasi yung taong yun na wala ng parang bulan loko. Sermon malala tuloy ako kay misis. Ibig mo sabihin pare, may pinautang ka? Oo, ngayon kinakapos. Naniningil ako kaso, yun, bigla naman nawala. Hindi na nagpapakita sa akin. Napatingin si Kaloy kay Elmer. Iniisip niya kung paano pa siya makakautang kung may problema din pala ang taong balak niya sanang utangan. Ang hirap ng buhay, no? Yung pamilya ko nga, iniwan ko dun sa bahay na walang makain eh. Naku pare, parehas lang tayo. Sa totoo lang, ewan ko ba? Parang kada araw na lang pahirap ng pahirap. Tapos eto pa, sinanay ko nasa ospital ngayon. High blood na naman. Di ko alam kung kaninong kamay ng Diyos ba ako kukuha ng pera para matulungan sila at matustusan ng pangangailangan ng pamilya ko. Tahimik na lang na nakinig si Kaloy. Pinipigilan niya ang sarili na sabihin ang kailangan niya sa kaibigan. Wala na siyang lakas ng loob na mangutang dahil nalaman niyang hirap na hirap din ito, kagaya niya. Bakit kaya ganun ang buhay, no? Parang kahit na anong sikap mo, parang hindi pa rin sapat. Minsan nga sa totoo lang, gusto ko nang huminto sa pamamasada eh. Wala ka nang kita, ubos pa ang oras. Pero ano ba pagpipilian natin? Tumango si Kaloy. Siya man ay yun din ang kanyang iniisip. Madalas ay gusto niya nang umuwi, magtago at wag nang harapin ang realidad. Pero hindi pwede. Hindi siya pwedeng sumuko dahil may umaasa na sa kanyang pamilya. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone ni Elmer. Nagpaalam ito sandali at lumayo para kausapin ang tumawag. Si Kaloy naman ay naiwan sa tricycle. Pinagmasdan niya ang kaha ng kanyang motorsiklo. May kalawang na punit pa ang takip ng upuan.
Muli niyang kinuha ang wallet at tinitigan yon. Wala talaga, kahit 5 piso ay wala siyang madukot. Nagugutom na rin siya pero wala siyang pambili ng sarili niyang pagkain. Napatingin siya sa langit. Hinilot ni Kaloy ang sentido. Unti-unting gumapang ang lungkot sa kanyang dibdib. Parang gusto na lang niyang humiga sa loob ng tricycle at pumikit. Pero hindi siya pwedeng tumigil. Paano na po to, Diyos ko? Wala na akong alam na pwedeng mautangan ah. Paano na si Pilar at ang mga anak ko? Kawawa naman po sila, Panginoon. Siguradong gutom na sila. Ngunit ilang saglit lang ay parang narinig siya ng langit. May isang matandang lalaki ang lumapit sa gilid ng terminal. Dala ang isang bayong at may kasamang sako na may laman. Iho, pwede mo ba akong isakay? Medyo mabigat itong dala ko ha. Agad na tila nagising ang diwa ng lalaki. Tumayo siya kagad at tinanong ang lalaki. Pero nang mapansin niyang pinagtitinginan siya ng mga nauna sa pila, medyo nagdalawang isip siya. Oo nga po pala. May nauna na po sa akin sa pila eh. Baka po magalit po sa akin. Nako, Iho. Ayaw nila akong isakay eh. Lahat ng yan, yung mga nauna sa'yo, ayaw nila akong isakay. Palagi nila akong tinatanggihan. Kaya nga tinatanong ko sa'yo, kung payag ka ba o hindi rin. Ano, pwede mo ba akong isakay sa tricycle mo? Nakatingin pa rin sa kanya ang mga kapwa niyang tricycle driver. Pero wala namang nagsasalita o kumukontra sa kanya. Nakatingin lang sila. Walang emosyon. Walang makitang galit o ano paman. Sige po. Sakay na po kayo. Ano ho ba tong dala nyo sa sako? Saan baryo ho ba kayo magpapahatid? Malapit lang. Sige tara na. Ituro nyo na lang po sa akin ang daan. Masiglang isinakay ni Kaloy ang gamit ng matandang lalaki at pinaandar ang kanyang tricycle. Ay, salamat naman! Salamat talaga, Panginoon, at makakakain na ang mag-ina ko. Salamat sa isang sakay na to. Bumiyahe na sila. Akala ni Kaloy ay sa kalapit na baryo lang ang destinasyon nila. Pero habang tumatagal ang biyahe, paliko-liko na ang daan. Dumaan sila sa makikitid na kalsada, lumampas sa mga palayan, at inabot ang masukal na bahagi ng lugar. Madalang na ang mga bahay. Wala nang ingay ng mga tao o sasakyan. Tanging ingay na lang ng makina ng tricycle niya ang maririnig. Manong... ano po palang pangalan nyo? Samson. Samson ang pangalan ko. Mang Samson, sigurado ba kayo sa dinadaanan natin? Abay, parang wala na pong bahay dito ah. Sige lang, diretso ka lang dyan. Konti na lang, makikita mo na ang bahay ko. Tuloy lang sa pagmamaneho ang lalaki. Bagamat ramdam niya ang kaba, habang paliblib na ng paliblib ang daang kanilang tinatahak. Iniisip na niya kung ano ang pwede niyang magamit kung sakali man na may kapahamakan itong dala. Hanggang sa ilang sandali pa, ay bumungad sa may unahan ang isang bakod na bakal. May kalumaan na, pero mukhang matibay pa rin. Sa loob nito ay may malawak na bakuran na puno ng mga ilang-ilang, sampagita at mga mababangong halaman. Sa gitna ay may isang malaking bahay. Itinigil ni Kaloy ang tricycle sa harap ng malaking gate. Manong, dito na po ba? Oo, dito na. Ako na ang bahala sa gate. Bumaba si Mang Samson at itinulak ang mabigat na gate. Mabilis na pumasok si Kaloy sa loob. Iniikot ang tricycle sa bakuran at ipinarada malapit sa hagdan ng bahay. Pagkababa ng matanda, agad siyang tinulungan ni Kaloy sa sako. Manong, kanino po ba ang bahay na to? Ngayon lang po ako napadpad sa lugar na to. Parang wala pong ibang nakatira sa paligid ah. Sa amo ko ito.
sa pamilya nila. Dito talaga sila nakatira. Bakit po dito? Bakit hindi po sa bayan? Ang laki ng bahay pero ang layo naman po sa kabiasnan. Wala rin pong kapitbahay. Tumigil si Mang Samson sa paglalakad at sumulyap sa kanya. Gusto lang kasi ng mga amo ko ng tahimik na buhay. Ayaw na ayaw nila ang maingay. Ayaw rin nila sa maraming tao. Mas gusto nila dito. Walang abala. Walang istorbo. Tumango na lang si Kaloy. Wala siyang nakikitang masama sa paliwanag na yon ng matanda. May mga taong ganun talaga. Mas gusto ang payapa at pribadong pamumuhay. Ayaw niyang isipin na may kakaiba, bagamat ramdam niya ang kakaibang katahimikan sa lugar. Ganun po ba? Siya ho. Saan ko po ba ilalagay itong sako? Doon sa may bodega sa likod. Sundan mo lang ako, iho. Sumunod si Kaloy. Dalaan sako. Nilakad nila ang gilid ng bahay hanggang sa makarating sa likod, kung saan may maliit na silid na yari sa kahoy. Nang mailapag ang sako, bumalik sila sa harapan. Inilabas ng matanda ang kanyang pitaka at naglabas ng 300 piso. Heto ang bayad. 300 piso yan. Mabait ka naman, driver eh. Huwag mo na akong suklian. Ho? Talaga po? Napatingin si Kaloy sa pera. Hindi siya makapaniwala. Naku, maraming salamat po, Manong. Malaking tulong po to. Tumango ang matandang lalaki. Tumalikod na si Kaloy at naglakad pabalik sa kanyang tricycle. Nang makarating, ay pinaandar niya na kagad ang tricycle at lumabas sa bakuran. Iniwang bukas ang gate habang unti-unting nilalamon ng alikabok ang kanyang sasakyan sa pagbabalik niya sa bayan. Hindi niya alam na may 2 matang nakasilip mula sa bintana ng ikalawang palapag. Hindi ito gumagalaw at wala din tong emosyon. Tahimik lang ito, nakasunod sa kanya ng tingin. Pagdating sa bayan, dumiretso na si Kaloy sa karinderya. Bumili siya ng lutong ulam at pansit. May natira pang 200 na kanya namang ibinili ng kinikilong bigas. Itinabi niya ang sukli para may maidagdag sa kikitain pa niya pamaya-maya, para may pambili naman siya ng gatas ng kanyang anak. Magaan ang pakiramdam niya habang pauwi. Kahit papaano ay may maiuuwi siya sa bahay. May pagkain na sila. Pagdating niya sa bahay ay kagad niyang tinawag ang kanyang anak. Junjun! Nandito na ang tatay! Bumukas ang pinto at sumalubong kagad sa kanya si Pilar. Buhat nito ang kanilang sanggol. Ngayon ka lang? Namumuti na mga mata namin dito. Ang tagal mo bago bumalik. Tanghalian na. Ling, wag ka na nga magbunga nga. Heto, may dala na ako. Kagad na inilapag niya ang plastic bag sa lamesa. Kinuha ni Pilar ang laman at tinignan kung ano ang dala ng asawa. Ang ka nakadilihensya. Pinautang ka ba ni paring Elmer? Hindi. Wala din siyang pere. Nahiya na ako na magsabi pero nakakuha ako ng pasahirong galante. Binigyan niya ako ng 300 sa isang pasada lang. Talaga? Aba, sinuwerte ka yata ngayon. Sana ganyan araw-araw. Kaya nga eh. Saka alam mo ba kung ano nakakatawa? Ayaw siyang isakay ng mga nauna sa akin sa pila. Tinanggihan nila yung matandang sumakay. Ako hindi. Yung pala, swerte. Alam mo ba kung bakit siya tinatanggihan? Aba, malay ko. Hindi ko na sila tinanong. Pero sa palagay ko kasi medyo liblib kasi yung pinagatiran ko dun sa matanda. Ayaw siguro nila dun. Liblib? Mabutit di ka natakot. Nag-aalangan nga ako kanina eh. Lalo na nung wala na akong makitang ibang bahay sa dinadaanan namin. Wala, tinapangan ko na lang. Inisip ko na lang yung perang kikitain ko tapos panayan dasal ko na sana maging okay ang paghatid ko. Sana sumakay siya ulit sa tricycle mo, no? Yung araw-araw sana. Para
may maisakay kang katulad niya. Sana nga. O siya, kain na tayo. Paghati-hatian natin tong pansit saka may konting bahaw pa yata tayo na kanin eh. Meron. Halika na Junjun, kain na tayo anak. Tignan mo oh, may pansit saka karne ang ulam natin. Inayos na ni Kaloy ang pagkain sa mesa. Bahagyang napangiti si Pilar. Umupo na siya sa gilid habang pinapatulog ang sanggol sa kanyang dibdib. Salamat dito, Ling ha. Pasensya ka na kung masyado kong mabunganga kanina. Alam mo naman, bagong panganak lang ako, kaya masyado akong nagiging emosyonal. Alam ko naman yun, Ling eh. Pero hayaan mo. Makakaraos din tayo. May awa ang Diyos. Nginitian nila ang isa't isa. Nagsimula na silang kumain. Naroon din si Junjun sa gilid. Tahimik lang, pero bakas ang tuwa sa muka ng bata. Kinabukasan, madilim pa ay gumising na si Kaloy. Ganado siyang umpisahan ang araw niya dahil medyo malaki-laki ang kinita niya sa buong maghapon kahapon. 4:00 pa lang ng umaga, maingat siyang kumilos para hindi magising ang asawa at ang kanilang anak na sanggol. Nagpainit na siya kagad ng tubig para makapagkape. At habang hinihintay yun, naghanda na rin siya ng maisasaing. Nang matapos siya sa gawaing yun, bit-bit ang tasa ng kape, ay lumabas siya ng bahay. Doon siya nag-isip at nanalangin na sana ay muli siyang swertehin sa araw na yon. Nang matapos siyang makapagkape at makapagsaing, kumain na siya ng konti. Inulam niya ang tirang pritong isda kagabi at pagkatapos ay nag-iwan siya ng pera sa lamesa para pambili naman ng ulam ng kanyang mag-ina. Tulog pa ang kanyang anak at asawa nang paandarin niya ang kanyang tricycle. Siya ay bumiyahe na papunta sa terminal. Natutuwa siyang isipin na pwede siyang mauna sa araw na yon sa pilahan. Mas maaga siyang makakakuha ng pasahero. Kaya lang, nasa bungad pa lang siya ng terminal ay may napansin na siyang isang pamilyar na figura na nakatayo sa tabi ng isang poste. May hawak itong bayong at panayan lingon, parang hindi mapakali. Nakita siya ng matanda, agad siya nitong kinawayan. Agad namang kinabig ng lalaki ang kanyang tricycle at lumapit siya sa matandang pasahero. Magandang umaga ho. Magandang umaga din sa iyo, iyo. Pwede mo ba akong ihatid ulit? Po? Ganun pa rin ang pamasahe ko, tulad kahapon kung ayos lang sa iyo. Pero kung gusto mo, pwede naman akong magdagdag. Nako, hindi na po. Ayos lang po yun. Sige po, sakay na po kayo. Ako na pong bahalang mag-ayos ng mga dala nyo. Masigla siyang bumaba ng tricycle at binuksan ang sidecar. Nang makasakay na ang matanda, agad niyang isinunod ang mga bitbit nito. Isinampa niya ang dala ng matanda na bayong na may sako sa loob na hindi niya alam kung ano ang laman. Medyo nahirapan siyang buhatin yun at medyo pinagpawisan siya, pero ayos lang. Hindi siya nagreklamo. Sa kanya, basta may kita siya, ayos lang ang lahat. Habang pasakay siya sa motor, ay dumaan ng tricycle ni Elmer. Malayo pa lang ay bumubusina na ito ng matagal at sunod-sunod. Tumigil sandali sa tapat niya at nakakunot ang noo habang nakatingin sa kanya. Para itong may sasabihin pero hindi masabi-sabi. Muli nitong pinaandar ang tricycle. Napansin ni Kaloy ang kakaibang kilos ng kanyang kumpare. Pinagmasdan pa nga niya ang papalayong tricycle. Hindi na lamang ito pinansin ni Kaloy at bumiyahe na sila ng matanda niyang pasahero. Ilang sandali pa ay naroon na sila sa malaking bahay. Hindi na siya pinapasok ng matanda sa loob ng bakuran. Hindi na rin ito binuksan ng gate at sinabing doon na lamang siya bababa sa harap nito. Agad naman na pumarada si Kaloy at inilalayan ang matanda na makababa. Saka naman sinunod na ibinaba ang gamit. Oh, heto ang pamasahe ko.
Salamat ulit. Dinagdagan ko yan ng 50 pesos para pambili mo ng kape mamaya sa pila. Naku, nakakahiya naman po, Mang Samson. Dinagdagan niyo pa. Ayos lang yan. Walang problema yun. Salamat po. Malaking bagay po to sa akin. Sige po alis na po ako. Teka, sandali lang. May sasabihin pa sana ako eh. Ano po yun, Mang Samson? Kung ayos lang sa'yo, gusto ko sanang arkilahin ka araw-araw. Ihahatid mo ko dito. Kaya lang gusto ng amo ko na mas maaga daw, mga 3:00 o 4:00 ng madaling araw kung kaya mo. Bakit naman po ganun kaaga? Ayaw kasi ng amo ko na natitenga ng matagal sa labas itong pinamimili kong karne sa Katayan. Gusto kasi nila yung sariwa at masela ng mga tiyan nila. Ayaw nila sa mga iladong karne o yung mga dinasariwa. Ganun po ba? Kakausapin ko po muna yung asawa ko kung papayag po siya. Pag-isipan mo na ngayon kasi kailangan na bukas na maaga akong makauwi. Nahihirapan akong makahanap ng driver na katulad mo. Pumayag ka na. 500 piso bawat biyahe. Ayos na ba sa'yo yun? 500 piso po? Sigurado po ba kayo? Oo. Yan ang sabi ng amo ko. Basta't maaga at hindi ka malilate at hindi ka magtatanong ng kung ano-ano. Napaisip si Kaloy. Sa halagang yun ay halos 2 araw niya nang kita yon sa pasada. Napangiti siya at tila nabuhayan. Swerte niyang itinituring ang matandang lalaki. Kapag araw-araw na sigurado na ang 500, naisip niyang mapapakain niya na ng maayos ang kanyang pamilya. Pwede na rin silang makapag-ipon. Maaari na nilang mabayaran ng paunti-unti ang kanilang mga utang. Mapapagawa na ng dahan-dahan ang bahay nila. Naku, oo naman po, Manong. Bakit ko naman po tatanggihan yan? O sige, bukas abangan mo ko sa parehong oras at lugar kung saan mo ko naisakay kanina. Bukas ko na lang ituturo kung saan mo ko pwedeng sunduin araw-araw para makabiyahe ka pa ngayon. Sige po. Maraming salamat po, Mang Samson. Malaking tulong po talaga to sa pamilya ko. Hulog po kayo ng langit sa amin. Pagkabanggit niya ng salitang langit, ay napakibot ang matanda. Lumikot ang mga mata nito at di makatitig ng matagal kay Kaloy. Sige na, iyo. Umalis ka na. Tumango ang lalaki at sumakay na muli sa kanyang tricycle. Ngunit bago niya mapaandar ang tricycle, ay nakita niya ang 2 bata na lumapit sa may gate. Nakatingin ang 2 sa kanya. Halos kaedad lang ito ng anak niyang si Junjun. Apo niyo po? Napalingon si Mang Samson nang kanyang ituro ang 2 bata. Saglit na natigilan ang matanda. Ha? Oo. Sila nga. Sige na, iyo. Umuwi ka na muna. Bukas na lang tayo magkita ulit. Doon ko na lang ituturo ang lugar kung saan mo ko susunduin na. Sige na. Bilisan mo na. Umalis ka na. Opo. Sige po. Salamat po ulit, Mang Samson. Nang makaalis na si Kaloy, napailing ang matandang lalaki. Maya-maya ay tinignan niya ang 2 bata. Silang 2 ay halos hindi kumukurap. Nakatitig sila sa papalayong tricycle at mula sa gilid ng labi ng isa sa kanila, dahan-dahang tumulo ang malapot na laway. Huwag mo na ngayon. Hala, pumasok na kayo doon sa loob at ihahanda ko na ang pagkain nyo. Sige na, huwag nang makulit at baka mamaya magalit ang lola nyo. Hindi sumagot ang mga bata. Dahan-dahan silang tumalikod at sabay na pumasok sa loob ng bahay. Nang masigurong wala ng ibang nakasilip, ipinasok na ni Mang Samson ang dala niyang bayong sa likod ng bahay. Samantala, ilang sandali pa, nakabalik na si Kaloy sa terminal. Agad siyang pumila sa hanay ng mga tricycle. Nakita niya ang ilang kasamaang driver na parang nag-uusap-usap pero pabulong at pasulyap-sulyap sa kanya. Napansin ni Kaloy na parang kakaiba ang ikinikilos ng mga ito. May problema ba, mga chong? Bakit parang pakiramdam ko
Pinag-uusapan niyo ako. Ano bang meron? Lumapit si Elmer. Halata sa mukha nito ang pag-aalala. Tinapik siya nito sa balikat. Pre, pwede ba kita makausap saglit? Aba, oo naman pare. Bakit, may problema ba? Inihatid mo ba ulit yung matandang lalaki kanina? Nakita ko, sumakay sa tricycle mo eh. Ah, oo. Bakit? Paring Kaloy, magkaibigan tayo, di ba? Kaya sasabihin ko sa'yo to. Mag-ingat ka sa taong yun. Ha? Aba, bakit naman paring Elmer? Hindi ko alam kung totoo. Pero may mga balita na yung ibang tricycle driver na nagatid sa kanya ay hindi na nakakauwi. Bigla na lang daw nawawala. At hanggang ngayon, hindi pa natatagpuan. Totoo ba yan pare? Yun ang sabi nila kapag napag-uusapan. Chismis lang naman pala pare. Tsaka mukhang hindi naman totoo pre. Kung totoo yun, bakit nakauwi ako? Saka 2 beses ko na siyang inatid pare. Wala naman akong makitang panganib sa kanya. Mabait pa nga siya. Galante pa. Hindi ka naniniwala. Alam mo bang, kaya ako bumubusina kanina ng malakas para bigyan ka ng babala. Gusto talaga kitang pigilan pare. Yung problema, tinigdan ako ng masama nung matanda. Kaya di na ako lumapit sa'yo. Seryoso ka ba paring Elmer? Huwag ka nagpapaniwala sa mga sinasabi ng mga chismosa. Mabait talaga yung matanda pare. Saka kung may gawin man siya masama, sa palagay ko makakalaban naman ako sa kanya no. Matanda na siya pare. Kasi pare sa palagay ko talaga hindi basta chismis to Kaya nga iniiwasan siya ng mga driver dito at hindi na isinasakay. 3 driver na pare ang hindi nakabalik dito sa terminal o nakauwi sa kanilang pamilya. At ang huling kasama yung matanda na yun. Ay nako, nakakaawa yung mga pamilya. Naghahanap na parang hilong talelong. Matagal na rin ako dito paring Elmer. Bakit hindi ko man lang nababalitaan yung mga ganyan chismis? Matagal na rin nung huling mangyari yun Parang nasa 5 taon na siguro. Hindi ka pa miyembro ng TODA nun pare. Ah, ganun ba? O sige na pare, mangako ka sa akin natatanggihan mo ng ihatid yung matanda na yun. Ayoko mapahamak ka paring Kaloy. Nakuha ko naman yung gusto mong sabihin pare, pero wala naman talaga akong makitang mali sa paghatid sa matanda Baka mamaya napagbintangan lang naman siya. Baka naman yung mga driver na yun lumayas lang. Pare, ito pa. May balita na aswang daw yung matandang yun. Pati yung mga kasama niya sa bahay. Pambira ka naman paring Elmer Naniniwala ka sa aswang? Ay naku po. Yan naman ang hindi ako makakapaniwala pare, maski ano pang sabihin nyo. Walang aswang pare, ano ba yan? Pambihira naman kayo Ikaw ang bahala pare, kung ayaw mo maniwala. Alam mo, sila, yung mga amo ng matanda, gusto lang nila ng tahimik na buhay. Ayaw nila ng storbo, gusto ng privacy. Ganun lang sila pare. Sana nga Kaloy, sana nga. Muling tinapik niya sa balikat si Kaloy bago bumalik sa pila. Pambihira. Mga mapanghusgang tao. Ang gagaling magbintang kahit wala namang ebidensya. Huhusgahan ka agad. Kawawa naman yung matanda. Ay nako, bala sila. Basta ako, ayos na sa akin na kumita ako ng marangal para sa pamilya ko. Tapos. Umupo siya sa loob ng kanyang tricycle. Pinahid niya ang pawis sa kanyang noo at tinignan ng pera na kinita niya kanina. Naisip niyang sapat na yon para maibili ng masarap na ulam ang kanyang pamilya at umaasang makatsyempo pa ulit na kumita sa maghapong pamamasada. Sinandal niya ang kanyang ulo at pumikit sandali. Maghapon pangang namasada si Kaloy. Pagod ang kanyang katawan pero magaan ang pakiramdam niya. Muli, marami siyang kinita sa araw na ito. Hindi man sobra-sobra pero sapat para maibili niya ng masarap na ulam ang kanyang pamilya. Habang pauwi,
Nadaanan niya ang isang tindahan ng lechon manok. Naisip niya kagad si Pilar at si Junjun. Matagal na rin silang hindi nakakakain ng espesyal na ulam. Karaniwan ay sardinas, tuyo at minsan wala pa nga. Nang mga oras na yon, gusto niyang mapasaya ang mag-ina niya. Brad, bigyan mo nga ako ng isang buong lechon manok. Pagkabigay ng lechon manok, maingat niya tong isinabit sa loob ng tricycle. Tuwang-tuwa siya habang nagmamaneho pa uwi. Ngunit nang nasa baryo na siya, bigla niyang naramdaman na may kakaiba sa takbo ng gulong niya. Sinilip niya to at doon niya nakita na flat ang gulong ng kanyang tricycle. Anak ng 7 kagaw naman oo! Kung kailan malapit na ako sa bahay, tsaka pa ako naplatan. Dahan-dahan niyang pinatakbo ito at inihinto sa nadaanang vulcanizing shop. Iniwan niya muna ang tricycle doon at naglakad pa uwi habang bitbit ang supot ng lechon manok. Halos kalahating kilometro rin ang nilakad niya, pero tiniis niya dahil nasasabik na siyang makita ang reaksyon ng kanyang anak na si Junjun. Paglapit niya sa kanilang bahay, agad siyang napatigil sa bakuran. May nakaparadang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Nakilala niya to kagad, ang sasakyan ng kanyang binan na si Aling Wada. Hindi siya kagad pumasok. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at hindi na tumawag pa tulad ng dati niyang ginagawa. Mula sa labas ay narinig niya ang usapan ng mag-ina. Sige na anak, tanggapin mo na ito. Kahit man lang sa mga anak mo. Naku, Nay, hindi na po. Okay naman po kami. Lalo na ngayon, medyo siniswerte nga po ang asawa ko sa pamamasada niya. Siniswerte? Narinig niya ang pagbuntong hininga ng matandang babae. Oo nga, Nay. Maganda po ang kita niya ngayon. Pilar, huwag mong ipilit. Alam kong gusto mong tumayo sa sarili mong paa. Pero hindi mo dapat tinitiis sa mga anak mo. Tignan mo itong si Junjun. Ang payat na. Yang bunso mo. Sapat bang naiinom na gatas niyan? Napapainom mo ba yan ng vitamins? Anak, ano ba? Bakit kasi ayaw tanggapin ng asawa mo yung inaalok ko sa kanyang negosyo? Para makapagsimula kayo. Para umangat naman kayo. Ayaw po talaga niya, Nay eh. Anak, hindi sapat ang kita ng tricycle. Lalo na kung paiba-iba pa ang sakay. Napayuko si Kaloy sa labas. Naramdaman niyang tila sumisikip ang dibdib niya. O heto na anak, tanggapin mo na ito. Pambili ng tinapay ni Junjun sa kaulam niyong mag-ina. Sige na, ayoko nangangayayat ang mga apo ko. Wag na po, Nay. Para sa inyo na lang po yan ni Tatay. Ang dami niyo na pong naitutulong sa amin. Ang totoo nga po niyan, nandito pa po yung ibinigay niyo sa akin yung nakaraan. Hindi pa po nauubos. Hay nako, bahala ka na nga. O siya, kung ayaw mo sa susunod ko na lang ibibigay, dadagdagan ko na lang. Kayo talaga, Nay. Siya nga pala, Pilar. Gusto sana kitang payuhan. Mag-family planning kayo, ha? Tama na yung dalawa. Kawawa naman sila at baka di nyo kayang pag-aralin. Baka matulad pa sila sa tatay nila. Tricycle driver lang pagdating ng araw. Napakuyom ang palad ni Kaloy. Huminga siya ng malalim. Pilit na kinakalma ang sarili para di mapatulan ang matandang biyanan. Ayaw din niyang pag-awayan na naman nila ni Pilar ang ganitong bagay. Kaya minabuti niyang pumasok na para bang walang nangyari. Oh, Nay, nandito pala kayo. Mano po? Oo. Dinalaw ko lang tong anak at mga apo ko. Hindi makatingin ng diretso ang matanda kay Kaloy. Parang nagulat sa biglaang dating nito. Ling, kanina ka pa ba dyan? Hindi naman. Kararating ko lang. Heto nga't may pasalubong ako sa inyo. Nasa si Junjun. Napatingin siya sa kanilang kusina ay doon ay nakita niyang kumakain si Junjun. Nakaupo sa harap ng mesa habang tuwang-tuwang kumakain ng lechong manok.
Hawak-hawak pa nito ang isang hita habang may sawsawang toyo sa tabi. Natigilan si Kaloy. Napatingin siya sa hawak niyang pasalubong. Ramdam niya ang unti-unting pagbigat ng loob niya. Tahimik siyang tinignan ni Junjun na tila hindi man lang napansin na dumating siya. Abala ito sa pagkain. Masayang masaya. Inilapag niya ang hawak na lechon manok sa mesa sa tabi ng kinakaing manok ni Junjun. Hindi niya alam kung alin ang mas masarap. Pero sa totoo lang, hindi naman lasa ang dahilan ng nararamdaman niyang bigat. Nangarap siya kanina habang naglalakad sa kalsada na matutuwa ang anak niya sa pasalubong. Natatakbo ito sa kanya, yayakapin siya at sabay silang kakain. Pero pagdating niya, tapos na ang lahat. Naunahan na siya ng kanyang binan. Tahimik siyang tumalikod at dumiretso sa kwarto. Binuksan ang lumang aparador at nagsimulang magpalit ng damit. Habang naguhubad, narinig niya mula sa sala ang tinig ni Aling Wada. O siya, mauuna na ako at baka abutin pa ako ng ulan sa daan, Pilar, ha? Pakiabot na lamang to mga damit sa apo ko. Mga pinaglumaan niya ng pinsan niya pero ayos pa naman. Ayokong tinatambak lang yan sa amin. Yung anak ng kapatid mo ay mas malaking bulas dyan sa anak mo, kaya marami siyang mamamana. Sa susunod, magdadala pa ako ng ilan, ha? Sige po, Nay. Maraming salamat po ulit. O sige na. Uuwi na ako. Tahimik lang si Kaloy sa loob ng kwarto. Hindi siya lumabas. Ayaw niyang makita pa ang mga dala ng biyanan niya. Hindi dahil sa hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob, kundi dahil ayaw niyang mapahiya sa sarili. Gusto niyang patunayan na kaya niyang buhayin ang pamilya niya, na hindi niya kailangang umasa sa tulong ng iba, lalo na sa mga taong noon ay tumutol sa relasyon nilang dalawa ni Pilar. Hindi naman siya galit, pero nasasaktan siya. Maya-maya ay narinig niyang bumukas ang pinto at umandar na ang sasakyan ng matanda. Pagkalabas ng biyanan, tahimik na bumalik si Kaloy sa sala. Umupo siya sa maliit na bangkong kahoy at tinignan ang manok na binili niya. Wala na siya sa mood para dito. Ling, pasensya ka na, ha? Hindi ko naman alam na darating si nanay eh. Bigla na lang lumitaw dito. May dala-dala na naman. Alam mo naman siya, di ba? Okay lang yun, Ling. Ano ka ba? Wala namang problema dun eh. Hindi ko rin naman matanggihan si Mama kasi grasya yun. Tumangulang si Kaloy. Wala siyang sinabing masama. Wala rin siyang ipinakitang inis. Pero ramdam ni Pilar na nasaktan ito kahit hindi nagsalita. Kaya't umupo siya sa tabi nito at dahan-dahang hinawakan ang kamay niya. Ayos lang, Ling. Sanay na ako. Basta ako, ginagawa ko ang lahat para sa inyo. Alam ko naman yun, Ling. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa'yo. Walang anuman, Ling. Siya nga pala. Babalikan ko na muna yung tricycle ko dun sa vulcanizing. Kaya lang naman ako umuwi para ihatid yung ulam eh. O sige, Ling. Mag-iingat ka, ha? Lumakad na si Kaloy, suot ang kanyang luma at manipis na tsinelas. Bit-bit ang sombrero at panyo sa balikat. Medyo malamig ang hangin. Hudyat na padilim na ang paligid. Habang naglalakad, iniisip niya ang alok ni Mang Samson. 500 kada biyahe at maghahatid lang. Kinuwenta niya kung magkano ito sa loob ng isang buwan. Lumalabas na 15,000 din ang kikitain niya. Hindi na masama. Kung magtutuloy-tuloy yun, makakaipon na rin siguro ako. At balang araw, hindi na nila ako titignan na parang basura. Tricycle driver lang daw. Aba, bakit ba? Marangal naman tong trabaho ko ah. Pasalamat nga sila at driver ang naging manugang nila eh. Hindi tambay at manginginom sa mga kanto. Habang iniisip yon, bumalik sa isip niya ang lahat ng narinig na sinabi ni Aling Wada. Napabuntong hininga siya ng ilang beses.
Grabe talaga yung bibig ng biyanan ko na yon. Masyadong pasmado. Hay nako, bilisan ko na nga lang at makauwi na lang ulit. Pagdating niya sa vulcanizing shop ay nakita niyang halos patapos na ang paggawa sa gulong niya. Ikinakabit na ito sa kanyang tricycle. Nang tuluyan siyang makalapit ay nakita niyang naroon din ang tricycle ng kaibigan niyang si Elmer. Uy, parang Elmer, ano nangyari? Ba't andito ka rin? Oo, pre. Na-flat yung gulong ko eh. Ako din, pre. Kaya yan, binabulkanize ko na. Tumahimik sila saglit. Kapwa na palingon sa manggagawa nang sinabing tapos na ang kay Kaloy. Nagbayad na muna siya. Aalis na sana si Kaloy pero pinigilan siya ng kanyang kumparing si Elmer. Pre, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano yun? Gusto ko sanang humingi ng pasensya sa mga nasabi ko kanina sa terminal. Naisip ko na parang naging diretso ako magsalita eh. Baka na-offend ka, pare. Hindi ayos lang naman yun. Alam ko naman na concern ka lang, kaya sinabi mo sa akin yun. Kaya okay lang. Huwag mong isipin yun, pare. Mabuti naman kung ganun. Kaya lang kasi, alam mo, may mga naririnig talaga ako eh. At nag-aalala talaga ako dun sa paghatid-hatid mo dun sa matanda. Kinakabahan ako baka matulad ka dun sa mga nawawalang driver. Huwag ka nang mag-alala. Mabait si Mang Samson. Ako na nagsasabi. Saka isa pa, kailangan ko talagang gawin yun para sa pamilya ko, pare. Alam mo naman, di ba, na mahirap talaga makaipon dahil sa pasada lang. Medyo malaki magbayad yung matanda eh. Sayang yun. Para sa pamilya ko yun, pare. Ikaw ang bahala. Basta pare, mag-iingat ka palagi. Tumango si Kaloy at saka ngumiti. Hindi na siya nagsalita. Pinaandar niya na ang kanyang sasakyan at piniling wag nang sabihin sa kaibigan ang tungkol sa kontrata na inaalok sa kanya. Ayaw niyang pangunahan siya ng kumpare at pigilan. Pre, sandali lang. May ibibigay pala ako sa'yo. Iniabot ng lalaki ang isang bagay na nakabalot sa maliit na pulang tela. Ano to? Pangontra, pare. Galing yan sa lolo ko. Buto daw ng uwak yan at dahon ng yerba buena na tuyong-tuyo na. Hindi ko rin alam kung totoo eh. Pero sabi kasi ng lolo kong albularyo nun ay mabisa yung kontra sa mga masasamang nilalang. Ilagay mo daw sa bulsa mo o kaya gawin mong kwintas. Huwag mong kalilimutan, pre ah. Seryoso ka ba dito, pre? Oo, wala namang masama kung gagawin mo yung sinasabi ko, di ba? Magtatampo ko sa'yo pag binaliwala mo to. Akin na nga. Sige na, gagawin ko ang sinabi mo. Salamat, pre. Kinuha niya ang maliit na bagay na yon at inilagay sa bulsa ng kanyang shorts. Sa totoo lang, medyo natawa siya, pero may parte rin sa kanya na natuwa sa malasakit ng kanyang kaibigan. Sige pre, uwi na ako. Salamat ulit ha. Umuwi na si Kaloy. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay nadatnan niya si Pilar na nagliligpit ng ilang gamit nila sa bahay. Mabuti naman at dumating ka na, Ling. Pasensya na't natagalan ako ha. Ayos na ba si baby? Si Junjun? Nako, nakatulog na sila. Tara, kain na tayo. Masarap tong uwi mong ulam Mukhang kumita ka na naman ng malaki Mas masarap siguro yung dala ng nanay mo. Ling, galit ka ba? Hindi naman alam ni nanay na mag-uuwi ka ng lechon manok din Hindi Bakit naman ako magagalit? Siya, sige, kain na tayo. Gusto ko nang magpahingi. Umupo si Kaloy sa mesa habang inaabot ni Pilar ang plato para sa kanya. Sabay na silang kumain ng tahimik. Panay ang sulyap ng babae sa kanyang asawa. Tila tinatansya niya kung galit o hindi ang lalaki. Napanatag siya nang wala siyang makitang anumang reaksyon dito. Iniisip niyang wala ngang narinig ang kanyang asawa sa pinag-usapan nilang mag-ina. Pagkatapos kumain, ay inayos na ni Pilar ang mga pinggan habang si Kaloy naman ay diretsong pumasok sa kanilang kwarto.
Humiga na siya sa tabi ng sanggol at unti-unting ipinikit ang mga mata. 3:00 na ng madaling araw nang magising si Kaloy. Nagmamadali siyang bumangon nang makita ang orasan. Tahimik siyang naghanda at nagbihis. Isinuot niya ang kanyang lumang jacket at faded na maong pants. May panyo siyang nakatali sa kanyang leeg. Nakahanda na rin ang susi ng kanyang tricycle at ang pinakahuli ay inilagay niya sa bulsa ang ibinigay ng kanyang kaibigan. Paalis na sana siya pero nakita niyang gising na rin pala ang kanyang asawa. Ling, saan ka pupunta? Ang aga pa. Ling, babiyahe na ako. Nakakuha ako ng kontrata eh. May susunduin akong pasahero ng ganitong oras. Ihatid ko sa bahay nila. Ha? Nang madaling araw? Sigurado ka ba dyan? Saka ba't di mo sinabi sa akin ang tungkol sa kontrata na yan? Ling, pasensya ka na. Hindi ko na nabanggit eh. Nakatulog kasi ako nang di ko namamalayan. Saka, hayaan mo na. Ayaw mo ba nun? Mas maagad ang biyahe, mas maaga makaipon ng kita. Tumango si Pilar, bagamat may halong pag-aalala sa kanyang muka. O sige, mag-iingat ka na lang sa biyahe, Ling ha. Mahal na mahal kita. Hindi na ito nasagot ni Kaloy. Marahil dahil sa pagmamadali o hindi narinig si Pilar. Pero natulala ang babae nang mapansin niyang ni hindi man lang humalik sa pisngi niya ang asawa bago lumabas. Samantala, madilim pa ang paligid nang marating ni Kaloy ang bungad ng terminal. Wala pang masyadong tao doon at wala pa ring masyadong sasakyan na makikita sa kalsada. Tulad ng inaasahan, nandoon na rin si Mang Samson. May dalang 2 sako, isang malaki at isang medyo mas maliit. Parehong nakatali ang bungad at tila mabigat. Base sa nakita niya kaninang paraan ng pagbubuhat ng matanda. Mang Samson, magandang umaga po. Magandang umaga din sa iyo, iyo. Nako, mabuti at dumating ka na. Halika na, at medyo madami-dami itong ipinamalingki sa akin ng mga amo ko. May parating kasing handaan sa kanila, kaya halos doble itong pinamili. Talagang araw-araw po kayo namimili ng karne? Naku, wag mo nang tanungin kung bakit, iyo. Basta ang usapan natin, ihatid mo lang ako sa bahay ng ganitong oras. Wala na tayong dapat na pag-usapang iba. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Mang Samson. Nagkakaintindihan po. Kung ganon, ay tulungan mo na ako dito, iyo. Agad na tinulungan ni Kaloy ang matanda at sinampa ang 2 sako sa tricycle nito. Medyo napakunot ang noo niya sa bigat ng mas malaking sako. Grabe, ang bigat po nito ah! Nang mailagay niya na sa loob, ay pinasakay niya na si Mang Samson sa kanyang likod sa mismong motor dahil hindi na ito kasya sa loob at pinaandar niya na ang kanyang tricycle. Habang umaandar sila, ay napansin niyang tila hindi mapakali ang matandang lalaki. Malikot ang mga mata nito at galaw ng galaw sa upuan. Ilang sandali pa nang mapadaan sila sa isang kalsada kung saan madilim at walang kabayan at tila bungad pa ng kakawyan, ay pinatigil siya sandali. Iyo, tagdaan mo tong lugar na to. Dito mo ko susunduin bukas. Mas malapit kasi dito yung bago kong pinagkukunan ng karne. Huwag kang mag-alala. Madali mo naman akong makikita dito. Sige po. Wala pong problema, Mang Samson. Muli niyang pinaandar ang tricycle. Ilang sandali pa ay muli silang nakarating sa malaking bahay sa liblib na lugar. Tulad ng dati, tahimik ang paligid. Sarado ang gate, pero agad itong binuksan na matanda. Ipinapasok nito ang tricycle sa likod. Napansin ni Kaloy na sarado pa ang lahat ng mga pinto at bintana, maging ang mga ilaw sa loob ng bahay. Iyo, tulungan mo nga ulit ako rito. Tumango si Kaloy at agad tumulong. Binuhat niya ang mas malaking sako habang ang matanda naman ay ang maliit.
Nang mailapag niya na ito sa loob ng tila maliit na bodega o kusina, ay napansin niyang nabasa ang kanyang suot na jacket. Napansin niyang may bahid ito ng dugo. Nako! Namantsahan na ang damit ko. Naku iyo, pasensya ka na. Mang Samson, bakit po may dugo ang sako? Ano ba kasing naman yan? Karne ng baka to. Sandali lang at bubuksan ko. Heto, tignan mo. Nakakatay lang kasi nito kanina kaya sariwang-sariwa pa. Dito yata nailigay yung ipinahiwalay kong dugo. Ay nako, kahit kailan talaga palpak ang matador na yon. Kaya lumipat na ako ng supplier na dumihan ka patuloy. Hindi na nagsalita pa si Kaloy. Medyo may kaba siyang naramdaman, pero nang makita niyang talaga namang karne ito ng baka, ay napanatag siya. Alis na po ako, Mang Samson. Sandali lang. Heto ang pamasahe ko. Iniabot ng matanda ang isang piraso ng 500 piso. Inabot naman ito ni Kaloy at nagpasalamat. Sandali lang iyo. Bibigyan kita ng karne bilang paghingi ko ng dispensa dyan sa namantsahan mong damit. Naku, wag na po. Ayos lang naman yun, Mang Samson. Wag niyo na po akong intindihin. Madali lang naman po magpalit eh. Madali lang naman laban to. Wala pong problema. Hindi, sige na. Kunin mo na ito. Sayang din ito, pang-ulam ng pamilya mo. Mga 2 kilo rin yan. Masarap yan sa kaldereta o kaya naman ay sa nilaga. Bilhan mo na lamang ng mga rekado. Naku po, sa totoo lang po talaga nahihiya po ako sa inyo eh. Sobra-sobra po yung bayad nyo sa akin sa pamasahe tapos ganito pa po, may paulam pa. Pero maraming salamat po, Mang Samson ha. Salamat po sa kabaitan nyo sa akin. Kakamayan sana ni Kaloy ang matandang lalaki, pero sumenyas ang matanda na ayos lang. Tila ayaw magpahawak sa kanya. Ganun pa man, ay muli nang pinaandar ng lalaki ang kanyang tricycle. Hindi na muna siya pumila sa toda, bagkus ay umuwi na muna ng bahay para magbihis at magpahinga ng kaunti. Mabilis na lumipas ang mga araw. Mahigit 3 linggo nang inihahatid ni Kaloy si Mang Samson, at sa loob ng ilang araw na yon ay hindi pa naman siya nagkakaroon ng problema. Wala siyang nakitang kakaiba. Aliwas sa palaging sinasabing paalala ng kanyang mga katoda. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa araw-araw. Napakalaking tulong ng kontratang yun sa kanilang mag-anak. Hindi na niya kailangang problemahin ang kakainin sa araw-araw. Hindi na rin tumatalak ang kanyang asawa. At dahil sa kontrata na tinanggap niya sa matanda, unti-unti ay nararamdaman na ng pamilya ang pagbabago sa buhay nila. Dahil sa kita niyang 500 araw-araw kay Mang Samson, ay nadadagdagan pa ito sa regular niyang pasada. Swerte talaga ang pagkakakilala niya sa matanda. Dahil kasi doon ay napaayos niya na ang ilang sirang bubong nila. Nakakabili na siya ng gatas, vitamins, bagong damit ng asawa at mga anak. Mas maayos at mas masaya na ang kanilang buhay. At si Junjun ay lumusog-lusog na rin. Ngunit isang araw, pagdating ni Kaloy sa tagpuan nila ng matanda, hindi niya ito nakita doon. Napaaga yata ako ah. Wala pa dito si Mang Samson ah. Naghintay siya ng ilang minuto, ngunit wala pa rin. Makalipas ang halos 30 minutong paghihintay, ay saka lang niya naisip na marahil ay hindi nakalabas ang matanda. Kaya wala ito doon. Ngunit nang papaandarin niya na sana ang tricycle niya, ay napansin niyang tila may paparating. May tumatakbo mula sa kakauyan. Biglang lumitaw si Mang Samson. May sugat siya sa noo, may dugo sa hita, at tila may hiwa sa tagiliran. Halatang hingal na hingal ito at takot na takot. Kaloy! Bilisan mo! Paandarin mo na ang tricycle! May humahabol sa akin! Hindi na nagtanong si Kaloy. Kagad niyang pinasakay ang matanda at pinaandar na kagad ang tricycle. Mabilis ang takbo nila. Nang lingunin niya
nakita niya ang 3 kalalakihan mula sa kakawyan. May hawak na mga itak. Ipinagpatuloy niya ang pagmamaneo hanggang sa nakarating sila sa malaking bahay. Pagkarating nila ay agad na bumaba si Mang Samson. Tila nakahinga ito ng maluwag. Nako, mabuti na lang talaga at dumating ka kagad iyo. Kundi dahil sa'yo, ay baka napahamak na ako. Ano ba talaga nangyari sa inyo, Mang Samson? Sino po ba mga lalaking humahabol sa inyo? Mga holdapper yun. Kinuha nila ang pera ko. Wala tuloy ako na ipamili. Teka, sandali lang iyo at kukuha lang ako ng ipambabayad ko sa'yo. Naku, wag na po, Mang Samson. Wag na po kayo mag-abala. Ayos lang naman po kung di po kayo makapagbigay ng pamasahe ngayon eh. Naintindihan ko naman po ang kalagayan nyo. Hindi, basta hintayin mo ako dito. Pumasok sa loob ng bahay ang matandang lalaki. Habang naghihintay siya sa labas ng bahay, napansin niyang lumabas mula sa pintuan ang 2 bata. Parehong tahimik, hindi man lang ngumingiti at masama ang tingin sa kanya. Lumapit ng dahan-dahan ang isa sa kanila papuntang gate. Nang ngumiti ito, ay napansin ng lalaki na tila may pangil ang bata. Kumurap siya at nang muli niyang tignan ay wala na. Pangkaraniwan lang naman ang anyo nito at walang kakaiba. Hoy, kayong 2 bata kayo. Ilang beses ko ba sinasabi sa inyo na wag kayong lalapit dyan sa may gate, lalo na kapag may tao. Kung ayaw nyo akong sundin, isusumbong ko kayo sa lola nyo. Napayuko ang mga bata at agad na pumasok sa loob ng bahay. Napailing si Mang Samson. Ay, pasensya ka na, mga pasaway na bata. O, heto ang bayad ko. Naku, Mang Samson, 1,000 piso. Wala po akong panukli dyan eh. Mang Samson, bukas na lang po kayo magbayad. Hindi, iho. Sa'yo na yan. Talagang 1,000 ibibigay kong pamasahe sa'yo ngayon. Po, huwag naman pong ganun. Masyado na hong malaki to. Sige na, kunin mo na. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang naitulong mo sa akin ngayon. Pasasalamat ko yan sa'yo, Kaloy. Nahihiyaman. Wala nang nagawa si Kaloy kundi tanggapin ang pera. Marahan niya tong isinilid sa kanyang lumang pitaka at saka tumango. Kung ganun po maraming salamat po talaga, Mang Samson. Mag-iingat na po kayo sa susunod, ha? Marami talagang nagkalat na masasamang loob ngayon eh. Hindi na sumagot ang matanda. Tumalikod na ito at pumasok sa loob ng bahay. Pinaandar na rin ni Kaloy ang kanyang tricycle at dumiretso siya sa terminal para muling pumila. Agad niyang napansin ang kumpulan ng mga driver sa toda. Parang may seryosong pinag-uusapan. Nilapitan niya ang mga ito at tinapik sa balikat ang kumpare niya na si Elmer. O pare, ano bang meron? Parang seryoso ang lata. Mabuti naman at dumating ka na, pare. May hinabol daw na aswang kanina dyan sa may kakahuyan. Ano? Aswang? Seryoso? Sino naman daw nakakita? Mga tanod daw. Nagro-ronda sila na makita nila yung aswang na sinusubukan dukutin yung isang bata sa isang maliit na kubo. Tapos tumakbo dun sa may kakahuyan. Doon nila hinabol. Nako, gawa-gawa na naman nila yan para manakot ng tao. Hindi pare, totoo. Andito nga yung mga tanod eh. Nagtanong-tanong dito. Bakit naman sila magtatanong dito? Alam mo kasi sabi nila, nasugatan nila yung aswang sa may tagiliran. Dahil doon, parang nawalan ng kakayahan yung aswang na magbago ng anyo. Mauhuli na daw sana nila eh. Kaso may tumulong daw. Ha? May tumulong sa aswang? Abahane pa. Kakaibang kwento yan ah. Magmamagandang loob na nga lang. Sa aswang pa. Huwag kang tumawa dyan pare. Seryosong usapan to. Dahil kung totoo ang balitang to, maaapektuhan na naman ang mga biyahe natin. Matatakot ang mga tao. Hihina ang kita. Kaya nga ayaw ko na sa mga ganyang kwento eh. Dahil marami kaagad ang naniniwala. Yun nga eh. Ang kinakabahala ko,
Yung tumulong daw dun sa aswang ay naka-tricycle. Sumakay yung aswang tapos inilayo sa mga humahabol na tanod. Ano? Yung aswang sumakay sa tricycle? Nagpatuloy sa pagtawa si Kaloy, pero maya-maya, yung malakas niyang tawa ay biglang humina. Bigla siyang natigilan at natulala. Yung aswang, duguan siya kasi nasaksak daw nila sa tagiliran. Iniisip ko tuloy na baka hindi lang isang aswang dito. Mukhang madami at nagtutulungan sila. Kasi hindi ako maniniwala na kayang makipagsabwatan ng tao sa mga aswang. Malamang, aswang din yung tumulong dun. Nagpatuloy sa pagsasalita si Elmer, pero hindi na yun lahat narinig at nauunawaan pa ni Kaloy. Bigla kasi siyang kinilabutan dahil unti-unti niya nang napagtanto na lahat ng sinabi ni Elmer ay tila tumutugma sa pangyayari kanina. Ang matandang sakay niya, ang duguan nitong damit, ang sugat nito sa tagiliran, at ang tatlong lalaki na humahabol sa kanyang pasaherong matanda. Hoy pare, bakit bigla ka natahimik? Tulala ka na dyan Ayos ka lang ba? Ano pare? Anong sabi mo ulit? Ang sabi ko, ayos ka lang ba? Oo. Ayos lang ako pare. Medyo sumama lang yung pakiramdam ko. Para ako nahilo Oo nga namutla ka bigla Nako pare, baka high blood ka. Magpatingin ka na kaya sa doktor. Hindi pare, okay lang ako. Kailangan ko lang siguro magpahinga. Mabuti pa siguro uuwi na muna ako. Ikaw ang bahala pare. Kaya mo pa bang mag-drive kung nahihilo ka? Kaya ko pa naman. Akong bahala. O sige pare, mag-iingat ka Salamat parang Elmer. Agad na tumalikod si Kaloy at naglakad papunta sa tricycle niya. Paglapit niya, napahinto siya bigla. Nanlaki ang mga mata niya nang mapansin ang mga patak ng dugo sa upuan at sa sahig ng tricycle. Napalunok siya ng laway. Lumingon-lingon sa paligid at baka may nakasunod. Ayaw niyang may makakita sa mga dugo. Agad niyang sinakyan ng motor at pinaandar ito. Habang nasa biyahe, ay isinisiksik niya sa kanyang isip na hindi si Mang Samson ang tinutukoy nilang aswang. Mabilis ang patakbo niya sa kanyang tricycle. Pagdating niya sa bahay, agad niyang kinuha ang timba at sabon sa likod ng bahay. Agad niyang nilinis ang kanyang tricycle. Kinuskus niya ang dugo kahit nanginginig pa ang kamay. Ayaw niyang may makakita. Ayaw niyang may magtanong. Bigla siyang napatigil nang may marinig na sigaw mula sa loob ng bahay nila. Junjun! Naku ang anak ko! Tulong! Kaloy! Kaloy! Itinigil niya ang kanyang ginagawa. Pumasok siya sa loob ng bahay na hawak pa ang tabo sa kanyang mga kamay. Nakita niya ang anak na nakahiga sa banig. Nanginginig ang katawan at tumitirik ang mata. Ano nangyari kay Junjun? May lagnat siya kanina pa. Dali na natin siya sa ospital, Kaloy. Lumapit si Kaloy sa kanyang anak at hinawakan ito sa noo. Doon niya naramdaman ang tindi ng init. Para siyang napasok sa sobrang taas ng temperatura. Diyos ko, ang taas ng lagnat mo anak. Pilar, kumuha ka ng malamig na tubig at nimpo. Dahil kailangan mo na nating mapababa ang lagnat niya bago tayo umalis. Mabilis namang tumakbo si Pilar sa kusina. Habang naghahanda siya, pinilit ni Kaloy na buhatin si Junjun at inihiga ito ng maayos. Nanginginig ang bata, tumitirik ang mata at tila hirap huminga. Hawak ni Kaloy ang kamay nito habang paulit-ulit na kinakausap. Junjun? Junjun anak, nandito si tatay ha? Laban lang anak. Andito kami ng nanay mo. Sandali na lang. Dadaling ka na namin sa doktor, anak. Pagbalik ni Pilar, agad niyang pinunasan ng basang bimpo ang katawan ng anak. Hindi nila alam kung saan galing ang lagnat at bigla na lamang itong tumindi. Walang paunang sintomas, walang ubo o nisipon. Ilang sandali pa ang nakalipas ay humupa na rin ang seizure ng bata. Mabilis na lumabas si Kaloy nang makitang natapos na ang panginginig ng anak. Agad niyang pinaandar ang kanyang tricycle.
Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Bitbit niya ang anak habang si Pilar naman ay ibinilin sa kanyang kapitbahay at kaibigan ang kanyang anak na sanggol. Maingat nilang isinakay si Junjun habang nakabalot ng kumot. Mabilis ang kanilang takbo. Walang pakialam si Kaloy. Panay ang busina niya sa kalsada. Gusto niyang makarating kagad sa ospital. Pagdating doon, agad silang sinalubong ng nurse. Dinala si Junjun sa ER. 3 araw silang nanatili sa ospital. 3 araw na halos walang pahinga si Kaloy. Hindi siya halos umaalis sa tabi ng kanyang anak. Wala siyang pakialam kahit matigas ang upuang inuupuan niya. Wala siyang reklamo kahit hindi siya halos makakain ng maayos. Basta't naroon siya sa tabi ni Junjun. Ayos lang ang lahat. Kahit tila namamanhid na ang kanyang katawan sa pag-upo at pagbabantay buong magdamag, tiniis niya. Ayaw niyang mawala sa paningin ng anak niya. Kahit ang simpleng paggalaw ni Junjun, tinitignan niya. Sinisigurado niyang humihinga pa ito ng maayos, hindi nilalagnat, at hindi rin nanginginig. Ang mahalaga kay Kaloy ay isang bagay lang, ang gumaling ang kanyang anak. Ayon sa doktor, hindi naman grabe ang sakit ni Junjun. May UTI daw ito o urinary tract infection na nagdulot ng sobrang taas ng lagnat. Hindi raw dapat baliwalain ang ganitong kondisyon lalo na sa batang edad. Inirekomenda ang laboratory test at agad silang binigyan ng mga antibiotic at gamot para mapababa ang lagnat. Mabuti na lang at naisugod agad nila ito sa ospital. Kung hindi, posibleng lumala pa ito at maging sanhi ng mas matinding komplikasyon. Sa loob ng 3 araw, tuloy-tuloy ang kanilang gastos. Wala rin siyang kita dahil hindi na siya nakakapasada. At yun ang pinag-aalala niya. Una, hindi man lang siya nakapagpaalam ng maayos kay Mang Samson. Nag-alala siyang baka naghihintay ito sa kanya. Nag-alala siya na baka bawiin na sa kanya ang kontrata. Ngunit nang maalala niya ang kwento ng mga kasamaan, nagdadalawang isip na din siya. Hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan niya at wala pa rin siyang alam tungkol sa pagkatao ni Mang Samson. 3 araw ang lumipas at sa wakas, pinalabas na rin sila ng ospital. Mabuti na lang at may naitabi pang pera si Kaloy mula sa kanyang pamamasada. At nadagdagan pa yon ng ipon ni Pilar mula sa mga ibinibigay ng kanyang ina. Kahit papano, kinaya nila ang bayarin sa ospital at mga gamot ni Junjun. Malaking pasasalamat ni Kaloy na hindi lumala ang sakit ng anak nila at ligtas itong nakarecover. Pagdating ni Kaloy sa kanilang bahay, agad siyang napatigil sa tapat ng pinto. Ikinagulat niya ang itsura ng kanilang tahanan. Malinis ang paligid, halos walang kalat, lalo na sa may lababo na palaging naiipunan ng hugasin. Ang mga damit na nakasampay lang ay maayos na nakatupi sa isang tabi. Pati ang sahig na dati malagkit at maalikabok ay tila bagong map. Napansin niya kagad si Aling Wada na nasa tabi ng bintana, nakaupo habang marahang idinuduyan ang natutulog na sanggol. Kinakantahan pa niya ito ng awit na pampatulog. Saglit siyang nanatili sa may pintuan bago pumasok. Napansin niya si Aling Wada. Nako, nandito na pala sila, Pilar. Andito na ang mag-ama mo. Salamat sa Diyos. Oh, kumusta na ang apo ko? Magaling na ba? Opo, Lola. Magaling na po ako. Magaling pong mag-alaga si tatay eh. Oo nga naman. Magaling talaga ang tatay mo. Napatingin si Kaloy sa babae. Para siyang nabingi sa sinabi nito. Yun ang unang pagkakataon na nakatanggap siya ng positibong komento galing dito. Kaloy, pwede ba kitang makausap? Opo, ano po ba yun? Makikiusap sana ako. Kung pwede ba akong makitulog kahit ngayong gabi lang dito sa inyo? Po? Kung pwede lang naman, kasi namimiss ko ang mga apo ko eh. Sige na, pumayag ka na. Gusto kong makabawi sa kanila at sa'yo. Napatingin si Kaloy sa matandang babae na nasa kanyang harapan. Hindi kagad siya nakasagot. Ilang sandali pa,
ay tumango siya. Pwede naman po. Pero, pasensya na po at wala po kaming aircon dito. Pati electric fan po isa lang. Hindi rin ho masarap ang ulam namin. Sardinas lang po. At hindi rin kasing lambot ng kumot nyo ang mga gamit namin dito. Ay nako, ano ka ba? Hindi ko naman kailangan ng aircon o masarap na ulam. Mas masarap matulog ng kasama ang mga mahal mo sa buhay. Kaya okay lang sa akin yun. Ano? Ayos lang ba sa'yo? Sigurado po ba kayo? Ngumiti ang ginang. Lumapit siya sa kanyang manugang at hinawakan ang balikat nito. Kaloy, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Nagulat si Kaloy sa kanyang narinig. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin ito. Pero hindi ko alam kung paano. Ang dami kong nasabi noon. Mga masasakit. Hindi ko binigyan ng halaga ang mga sakripisyo mo. Tinawag kitang walang kwenta. Tinuring kitang hindi sapat para sa anak ko. Pero mali ako. Lahat ng ginagawa mo ay para sa pamilya mo. At nakita ko yun. Nung araw na dinala sa ospital si Junjun, tapos tinawagan niya ako. Doon ko na-realize na ikaw lang pala talaga ang takbuhan nila. At kahit mahirap, hindi mo sila iniwan. Maraming salamat, anak. Hindi agad nakasagot si Kaloy. Parang nabingi siya sa huling salitang sinabi ng matanda. Anak. Noon lang siya tinawag na ganon ng kanyang biyanan. Tahimik niyang tinitigan si Aling Wada. Ilang segundo pa, niyakap niya ito. Mahigpit. Hindi na siya nagsalita. Wala ng panunumbat. Ang yakap na yon ay sagot sa lahat. Sa gilid ay nakatingin lang si Pilar. Nakangiti. Tahimik siyang lumapit at niyakap din ang ina at asawa. Saglit, pero buo ang yakap na yon. Yakap ng pagpapatawad. Yakap ng paghilom. At yakap ng pagmamahal. Nagpatuloy ang gabi sa mag-anak. Nagpahinga na muna sila sa sala pagkatapos ng hapunan. Ilang sandali ang nakalipas. Napansin ni Kaloy na parang hindi mapakali ang matanda. Ilang beses niya itong nakitang bigla na lamang lumilingon. Parang may takot ang muka. Nay, okay lang po ba kayo? Hindi pa man nakakasagot si Aling Wada ay bigla silang nagulat sa tunog ng malakas na kalabog mula sa itaas ng bubong. Parang may mabigat na bagay na bumagsak dito. Agad na napapitlag si Aling Wada. Natahimik si Kaloy. Pare-pareha silang napatingin sa isa't isa. Nay, ano po yun? Pusa lang siguro, anak. Pusa? Hindi pusa yon. Masyadong malaki ang akbang at mabigat para sabihin mong pusa. Nay, madalas pong may ganyan dito. May mga pusa po na naglalaro sa bubong o kaya po ay naghahabulan. Sa tingin mo, ang ganyang tunog ay naglalarong pusa? Pakinggan mo mabuti. Para siyang naglalakad. Tumahimik sila. Walang gumagalaw sa kanila. Wala ring nagsalita muna. Parehas na nakiramdam sa nasa itaas. Hanggang sa hindi na lang basta kalabog ang kanilang narinig. Hindi na lang din puro mga yapak. Narinig nila na parang may kumakalmot na sa yero. Parang may matulis na kuko na humahagod dito. Mabagal pero may lakas. Maya-maya pa ay tila umaangat na ito. Doon na pagtanto ni Aling Wada na sinusubukan ng aswang na baklasin ang bubong ng bahay. Kaloy, kumuha ka ng sandata, gulok, kutsilyo o kahit na ano. Pilar, kumuha ka ng asin, bilisan mo. Sabuyan mo lahat ng bintana at pinto. Siguraduhin mo nakasarado ang lahat na pwede nilang pasukan. Dali, bilisan niyo ang kilos. Hindi na nagtanong pa ang dalawa. Mabilis na kinuha ni Kaloy ang kanyang gulok na nasa kusina. Si Pilar naman ay halos matapon ng garapon ng asin na kanyang hawak. Nagmamadali siyang sinabuyan ang bawat sulok ng bahay. Nang matapos ay nagsama-sama silang muli sa sala ng bahay. Kinarga na ni Pilar ang sanggol niyang anak na walang kamuwang-muwang sa mga nangyayari. Mahimbing lang ang tulog nito maski gaano pa kaingay ang paligid.
Nay, sigurado po ba kayong aswang yun? May aswang po ba talaga? Oo, sigurado ako, Kaloy, aswang yan. Hindi ako albularyo. Pero alam ko ang amoy nila. Hindi nyo ba naaamoy? Yung mabaho, parang bulok na laman. Amoy bangkay. Alam ko to, dahil naranasan ko na to noon. Nung bata pa ako, hindi na to bago sa akin. At noon lang din naamoy ng mag-asawa ang masamang amoy na kumalat sa hangin. Grabe! Ang baho! Halos masuka si Pilar habang tinatakpan ng ilong. Bago pa siya makabawi, muling may kumalabog, parang may tumalon mula sa itaas, pababa sa lupa. Marahang lumapit si Kaloy sa bintana. Marahang iniangat niya ito ng konti para masilip ang labas. Ang liwanag ng buwan ay sapat na para makita niya ang 3 aninong nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Isa-isa niyang sinipat ang mga yon at kinilala. Si Mang Samson! Nanlaki ang mga mata niya nang mapansing mapupula ang mga mata ng matanda. Nasa tabi nito ang 2 bata na palagi niyang nakikita dun sa malaking bahay. Pero may kakaiba sa kanila. Bukod sa pula nilang mga mata, may pangil din ang mga ito. Hindi! Anak ng teteng, totoo nga! Aswang si Mang Samson! Lumapit si Pilar sa bintana at nakisilip din. Ano? Sinong Mang Samson? Kilala mo ba sila? Oo, siya yung palagi kong sinusundo kapag madaling araw. Siya ang pasahero ko. Inihatid ko siya sa bahay nila. Muling sumilip si Kaloy sa bintana, pero sa pagkakataong yon ay nagtama ang kanilang mga mata ni Mang Samson. Matalim ang tingin ng matanda, halatang galit na galit. Hindi ito kumurap habang nakatitig kay Kaloy. Pero nakalilis ang labi nito at kitang-kita ang mahahaba nitong mga pangil. Ang dating maamo at mabait na mukha ng matandang lalaki, ngayon isang nilalang na parang hayok na hayok sa laman. Isang halimaw. Ilang segundo pa silang nagsusubukan ng tingin at biglang kumilos na si Mang Samson. Mabilis na nakalapit sa may bintana. Nagulat si Kaloy. Pabigla niyang isinara ang bintana at saka siya umatras. Diyos ko, tulungan niyo kami. Maya-maya pa ay narinig nilang may nagsalita sa labas. Kaloy! Buksan mo ang pinto! Papasukin mo ako! Hindi! Hindi ka tao, Mang Samson! At hindi mo ako mahuuto! Umalis ka na! Umalis ka dito! Huwag mong guluhin ang pamilya ko! Itinaas ni Kaloy ang gulok. Nanginginig man ng kanyang kamay. Nanatiling matatag ang kanyang paninindigan. Inihanda niya ang sarili. Hindi siya papayag na may masaktan ni isa man sa pamilya niya. Ano bang kailangan mo? Bakit mo ako ginugulo dito, Mang Samson? Walang hiya ka! Hindi ba't may uusapan tayo? May kontrata ka sa akin na susunduin mo ko tuwing madaling araw. Bakit hindi mo sinunod ang usapan natin? Alam mo dahil sa ginawa mo na biglang pagtigil ay namatay ang amo ko. Natigilan si Kaloy sa kanyang narinig. Alam naman niyang hindi siya nakasunod sa kasunduan nila, pero ang hindi niya maintindihan ay siya ang sinisisi ng matanda. Bakit ako? Bakit ako sinisisi mo sa pagkamatay niya? 4 na araw kaming walang supply. Halos 4 na araw na walang laman ang mga tiyan namin. Yung amo ko, hindi siya pwedeng magutom o mahuhaw dahil nangihina siya. At pwede siyang mamatay. Namatay siya nang dahil sa'yo. Hindi ko kasalanan yon. Nagkasakit ang anak ko. Nasa ospital kami. Mas mahalaga sa akin ang buhay ng anak ko kaysa sa pera o sa kahit na anong kasunduan. Kung namatay man ang amo mo, karma niya na yon sa pagiging aswang niya. Walang hiya ka. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Matagal kong pinagsilbihan ng amo ko. Siya ang bumuhay sa akin. Siya ang nagligtas sa akin. Hindi sila masamang aswang.
Hindi sila masamang amo. Ang kailangan lang nila ay mga karne ng hayop. Maraming karne ng hayop at dugo. Kaya nga halos araw-araw ako nasa katayan. Hindi! Hindi totoo yan! Sinabi ng mga kasama ko sa Toda, ikaw ang pumatay sa mga driver! Oo, pinatay ko sila. Pero hindi dahil sa ginawa ko silang pagkain. Pinatay ko sila dahil mga pakialamero sila. Mga osisero. At minsan ay pinagtatangkang patayin ang mga alaga ko. Hindi sila tulad mo. Mabait ka. Masunurin. Hindi ka matanong. Kaya kita pinili. Kaya ko ikaw binigyan ng biyaya. Pero sinira mo ang tiwala ko sa'yo. Sinira mo ang lahat. Kasalanan mo ang lahat ng nangyari. Nagwala si Mang Samson. Halos magiba na ang bintana nila. Maya-maya, tuluyan ng bumigay ang bintana. Diyos ko! Ang asin! Magsaboy kayo ng asin! Sumilip ang mga muka ng halimaw. Naglalaway sila habang nakatitig sa sanggol na hawak ni Pilar. Bata! Puntiryan nila ang bata! Biglang naalala ni Kaloy ang ibinigay ni Elmer sa kanya. Yung bagay na nakabalot sa pulang tela. Agad niya tong hinugot mula sa kanyang bulsa. Ipinakita niya ito sa mga aswang at bahagyang inilalapit. Ano? Takot kayo dito, di ba? Biglang napaatras si Mang Samson at ang dalawang batang aswang. Hayop ka! Hayop ka, Kaloy! Umalis kayo rito! Hindi kayo makakapasok dito! Magsilayas kayo rito! Pinantayan niya ang sirang bintana. Nanginginig pa ang katawan niya. Maya-maya pa, may narinig silang sunod-sunod na busina ng tricycle. Huminto ang mga ito sa harap ng bakuran nila. Nandito nga sila mga kasama! Tara! Sukurin na natin! Nakita ni Kaloy ang mga kasamahan sa Toda. May mga kanya-kanya silang mga bitbit na sandata. Ang mga aswang, nang makita ang pagdating ng maraming tao, ay agad na nagbago ng anyo. Naging malaking itim na aso na may mapupulang mga mata. Nako! Tatakas na ang mga yan! Bilisan nyo! Hulihin nyo sila! Totoo nga ang sinabi ng matanda. Pagkatapos sabihin yun ni Aling Wada, ay tumakbo na nga ang mga aswang papunta sa madilim na bahagi ng baryo. Nagkagulo na, naghabulan. Hinabol ng mga driver ang mga aswang. Mula sa dilim ay maririnig ang malalakas na sigawan. Nakita ni Kaloy na naiwan si Elmer, nakatayo sa may harap ng kanilang bahay. Tinawag niya ito at pinapasok sa loob ng bahay. Nagkausap sila. Nalaman niyang may agad na nakapagtimbre sa kanila na sinasalakay nga sila ng mga aswang. Salamat, pre. Natakot talaga ako. Akala ko katapusan na namin eh. Ayos lang, pre. Mabuti nga't naabutan pa namin kayo. Buwisit talaga yung mga aswang na yan. Wala na magandang maidulot dito sa baryo. Pero pre, masaya talaga ako't nakaligtas kayo. Pero sana ay mahulit mapatay na yung mga aswang na yan para hindi na sila makapaghasik ng kasamaan. Kaya nga eh. Delikado. Kapag hindi nahuli ang mga aswang, maaari silang bumalik. Matindi ang galit nila sa iyo, anak. Hindi ka nila titigilan. Oo, tama ang biyanan mo, pare. Sana nga'y mahuli na sila at mapatay. Ilang sandali pa ay bumalik ang ilang kasamahan nila sa Toda. Agad nilang ibinalita na nahuli at napatay si Mang Samson pero nagawang makatakas ng dalawang batang aswang. Ayon sa mga kasama nila, isinakripisyo umano ng matanda ang kanyang buhay para sa kanyang mga alaga. Natahimik si Kaloy. Maya-maya ay naluwa siya. Napagtanto niyang mabait talaga si Mang Samson at mahal na mahal talaga niya ang kanyang mga amo. Mukhang mabagsik ang dalawang batang aswang na yun, pare. Kailangan niyo pa rin mag-ingat. Muling binalot ng katahimikan ang paligid. Si Kaloy ay hindi mapalagay. Sa kanyang isip ay di niya kayang ipagsapalaran ang kaligtasan ng kanyang pamilya, lalo na't alam niyang posibleng bumalik ang panganib. Ang mabuti pa, sumama na kayo sa akin. Ligtas kayo doon.
Napatitig si Kaloy sa kanyang biyanan, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sige na, Kaloy. Huwag ka na mag-isip pa. Matanda na kami at wala akong ibang gusto kundi ang kabutihan ng lahat ng mga anak ko at apo. Nakikiusap ako sa iyo, pumayag ka na ha. Nay, tinatanggap ko po. Salamat po sa inyo. Naluwa si Pilar nang makita niyang nagyakap ang kanyang asawa at ina. Masayang masaya siya ng sandaling yun. Kinabukasan ay walang pag-aatubili si Kaloy, alang-alang sa kapakanan ni Pilar, ni Junjun at ng Sanggol ay sumama na sila kay Aling Wada. At doon nga sila nagsimula ng panibagong buhay. Binigyan sila ng sariling lupa at sa tulong ng ilang kamag-anak at mga pinsan ni Aling Wada, naitayo ang isang payak ngunit matibay na bahay kubo. Hindi na rin bumalik si Kaloy sa pamamasada. Tinanggap niya ang alok ng kanyang biyanan na sila na ang mamahala sa maliit na tindahan ng pamilya. Araw-araw ay mas naging maayos at masaya ang takbo ng kanilang buhay. Unti-unti, lumalim din ang ugnayan nila ng mga magulang ni Pilar. Hindi man naging magaan ang simula ng kanilang relasyon, nabigyan sila ng pagkakataong maghilom at magturingan bilang isang tunay na pamilya. Wala ng takot, wala ng panganib. Sa wakas ay nahanap na din nila ang tunay na kahulugan ng kapayapaan at pagmamahalan. Maraming natutunan si Kaloy sa lahat ng nangyari, na sa gitna ng gulo, takot at pagsubok, ang pamilya pa rin ang matibay na sandigan at takbuhan. At sa lahat ng napatunayan niya sa sarili, ang pinakamahalaga ay isa siyang ama na hindi basta-basta susuko para sa kanyang pamilya. At magmula sa araw na yon, wala na ring aswang na nagparamdam na para magdulot ng takot at sirain ang masayang buhay na tinatamasa nila ngayon. Ngunit naniniwala siya, basta't magkakasama sila at buo ang pamilya at nangingibabaw ang pagmamahalan sa isa't isa, ay walang kahit na anong kampo ng kadiliman ang makakasira sa kanila. Higit sa lahat, alam nila na hindi sila pababayaan ng Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Magandang araw po sa inyong lahat.